Muling hinanap ng mga senador kay Pacifico Curly Discaya ang ipinangako nilang ledger na naglalaman umano ng mga proyekto nila mula 2016 hanggang 2022. Mariin namang pinabulaanan ni Discaya ang sinabi ng dalawang testigo na si Discaya umano ang nagpangalan kay dating House Speaker Martin Romualdez bilang may-ari ng isang property sa Makati. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Kung makikita niyong personal, si Curly Discaya, makikilala niyo? Yes, Your Honor. Pakituro niyo nga kung naandito siya sa loob ng session hall. Lapitan niyo na lang kung sino dyan sa among the resource person. Hindi, lapitan mo na lang at hawakan mo na lang sa balikat, hindi magagalit yan. Your Honor, Excuse pwede me, po bang... you will be recognized later. No? Tuloy lang natin itong proceeding muna. Sige, Miss. Ang dalawang babaeng ito na naka-face mask at naka-baseball cap nung humarap sa Senate Blue Ribbon Committee kanina, mga empleyado raw ng negosyanteng si Rico Ocampo sa isang inuupahan lugar sa South Forbes Park. Pero naibenta raw ang lugar noong April 2023. January 2024, sinabihan daw sila ng kanilang boss na i-evict na sila. Kasunod nito, nakausap daw nilang isang kontratista na kalaunay nakilala umano nilang si Curly Discaya. Si Discaya umano ang nagsabing Sinooy House Speaker Martin Romualdez ang bagong may-ari ng lugar. He also mentioned to us na contractor ako dito eh. Meron din kaming deadline. And then we both asked, baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. And then after po nun, That's according to Mr. Discaya. that is according Okay. to the contractors. Itinuro ng dalawang witness si Discaya na siya umanong nakausap nilang kontraktor. Humiling si Discaya na tanggalin ng dalawang witness ang takip sa kanilang mukha pero hindi pumayag si Senador Ping Lacson na sinang-ayunan ng Department of Justice. Gate ni Discaya, hindi raw niya makilala ang dalawang witness at wala siyang naaalalang transaksyon sa kanila. Kahit ni minsan po, hindi pa po ako nakakapasok sa South Forbes Park. Hindi ko pa nga alam kung ano mga uri ng mga bahay meron doon. So, malabong-malabo po talaga at wala po akong inuutusan na kahit sinong broker. Sa pagtatanong sa witness, lumabas na ang nasa deed of sale ay ang Golden Pheasant Holdings Corporation. Ang kampo ni Romualdez tinawag ang alegasyon ng dalawang witness bilang logically at physically impossible dahil na rin sa sinabi ni Discaya na hindi pa siya nakakapasok sa South Forbes Park. Kaya imposible raw na may nakausap siyang tao o institusyon doon. The claims come solely from the staff of an evicted tenant, unsupported by any document, while Martin Romualdez's name appears in no deed, contract, or payment record related to the property. There is no evidence, only hearsay and possibly perjured statements, and therefore nothing to answer. Muli namang binanggit ni Senador Rodante Marcoleta ang tungkol sa restitution o pagbabalik ng pera ng ilang personalidad. Hindi raw kasi dapat ito gawing kondisyon para maging state witness ang isang tao. Sabay tanong kung may hiningi ring ganito ang Department of Justice kay Discaya. Oh, ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin, yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang ganun po. Pinaalala naman ni Senadora Riza Ontiveros ang pangako ni Discaya sa Senado na isusumite ang ledger ng mga proyekto nila, maging ang joint venture projects. Sabi ni Discaya, pinasara na raw ng City Hall ang kanila opisina dahil sa kakulangan ng mga permit. Ngayon po, wala na po kaming empleyado. Lahat po sila ay iniwan na po kami o yung iba po ay separated na po kasi sarado na po yung kumpanya namin. Parang kanina, lahat po tayo physically naghitla dun sa sinabi ni Mr. Discaya na parang sila pa yung nanakawan. I would like to request the good chair to please reiterate yung utos ng komite kina Mr. Discaya. I-submit yung ledger na sinabi ni Ms. Discaya noon, meron sila ng mga proyekto pati joint venture projects mula 2016
hanggang 2022. Huwag po nilang sisisihin ang City Hall. Nabanggit naman ng Prosecutor General na hihilingin nilang ilipat sa DOJ si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na ipinasok na sa Witness Protection Program. Nasa kustodiya ngayon ng Senado si Alcantara. The Senate, I think, opted na dito na muna. Okay. Para naman kung may proceedings ng Senate, they would be able to make themselves. So if they finish, BRC, pwede na sa inyo? Oh yes, obviously. Okay. Pero yung binabantayan niya doon is yung when the Senate goes on recess, diba? Then that's the time that we will have probably to take proceedings just to ensure yung protection. Alright. Humarap din sa pagdinig si dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan. Pinuna siya ng mga senador dahil sa kanyang takip sa mukha. Sabi ni Pacanan, para yan sa kanyang seguridad. Pero pinatanggal pa rin ito ng mga senador. Isa si Pacanan sa mga co-accused ni Zaldi Co sa flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. This might set a precedent for all other witnesses we will call here. They will request that their faces be covered. He is a public government employee. Bakit siya nagtatago? For my protection, since the case is still is already pending before the Sindigan. Kindly expose your face. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.